Nasaan ako? Teka, ano yun? Halimaw! Grabe, katakot yun. Buti na lang panaginip lang pala. Pero ang astig sana nun kung ganun ako kalakas. Ang binatilyong ito ay si Vince. Siya ay isang tipikal na estudyante. Mahilig sa libre, laging puyat sa KML, at may kakaibang talento sa pagsasabi ng "mamaya na ma" tuwing tinatawag para maghugas ng pinggan. Pero may isang lihim si Vince na hindi alam ng kahit sino. Maliban na lang sa kanyang makulit na lolo na si Lolo Cardo. Isang hapon, inutusan siya magukay sa likod ng bahay ni Lolo Cardo. Para saan to, Lo? May lilibing ba tayo? May pinatay ka ba, Lo? Wala po. Loko-loko tong batang to. Maglinis ka nga lang dyan. Bakit ako mag-uukay? Buhay pa naman kayo. Pasaway kang bata ka. Huwag ka na magtanong at magwakay ka na lang. Habang nagrereklamo siya sa kanyang walang katapusang buhay apo, may natamaan ang kanyang pala. Isang kahoy na kahon na nakabaon sa lupa. Nagningning ang mata ni Vince. Treasure! Dali-dali niyang binuksan ang kahon at nakita niya ang isang lumang kwintas. Biglang sumigaw ang kanyang lolo mula sa likod. Naku! Kinuha mo na! Lolo naman! Huwag mo naman ako sigawan. Muntik na akong atakihin sa puso. Pinapahukay mo ba ako kasi lilibing mo na ako? Mabilis na lumapit si Mang Cardo. Hingal na hingal. Apo, yan ang anting-anting ng ating pamilya. Ikaw na ang napili. Napili para saan? Tanong ni Vince habang kumakapit sa kwintas. Ikaw na ang magiging tagapagtanggol ng baryo laban sa mga aswang. Napakamat si Vince. Pwede bang iba na lang? Ipis nga takot ako Aswang pa kaya? Saka ang dami ko pang hindi natatapos na module Hindi pwede. At isa pa, wala na rin namang gumagawa ng modules ngayon Kinagabihan, biglang nagutom si Vince. Siyempre, saan pa siya pupunta kundi sa tindahan ni Aling Berta para bumili ng isaw. Habang kumakain, napansin niyang may isang lalaking mukhang gutom na nakatitig sa kanya. Payat, malalim ang mata, at maputla. Kuya, gusto ba ng isaw? Hindi bumili ka, hindi ito libre. Dahan-dahan ngumiti ang lalaki. Napansin ni Vince ang mahahaba nitong pangil. Ayoko ng isaw. Gusto ko ng laman loob mo. Aswang! Sigaw ni Aling Berta. Nako, Vince, ikaw na bahala dyan. Ha? Ako na bahala. Hindi ba pwedeng pulis muna? Wala ng joy si Vince. Nilabas niya ang kanyang anting-anting at biglang nagdingning ito. Sabay na sumugod ng aswang at si Vince nag-backflip. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil nadulas siya sa mantikan ng isaw. Aba, may pa-acrobatics ka pa. Natatawang sabi ng aswang. Bago pa siya lapayan ng aswang, biglang sumingit si Aling Berta. Subukan mo to, halimaw. Banat ng lola mo. Sabay hagis ng isang dakot na bawang. Ang baho. Reklamo ng aswang. Hoy, fresh yan tulad ko. Sagot ni Aling Berta. Habang nagkakagulo, naalala ni Vince ang isang sekreto
ng mga aswang. Takot sila sa suka. Mabilis siyang kumuha ng isang bote ng suka at binuhos ito sa aswang. Mas mapdi pa to sa breakup ko. Sigaw ng halimaw habang nagtatakbo palayo. Matapos ang laban, naging instant celebrity si Vince sa baryo. Vince, ikaw na ang tagapagtanggol ng baryo. Sabi ni Mang Carlo. Okay lalo, basta libre lagi ang isaw. Sa wakas, ang buong baryo ay naging tahimik na muli. Akala lang nila. Sa gilid ng palengke, may isang pares ng pulang mata ang lihim na nanonood kay Vince. Hindi pa tapos ito.